Magandang araw po. Ang topic natin ngayon, ano ang health benefits ng paborito ninyo, mangga. Okay, mahilig ba kayo kumain ng mangga? Para saan to sa katawan natin? Ang mangga, maraming health benefits at marami siyang mga components. Mataas sa fiber ang mangga, di ba? Very fibrous. Mataas din sa vitamin A, around 35% kalahating mangga. Vitamin C, 100%, kalahating mangga lang. May folate, B6, iron, at meron din zinc, vitamin E. Marami siyang antioxidant. So, para saan to sa katawan natin? Number 1, ang mangga makakatulong sa tiyan. Kung constipated ka, yung mga matigas ang dumi, may almoranas, nagtitibi, pagkakain kayo ng isang mangga araw-araw, kahit papano, maraming fiber yon, mas lalambot ang dumi. Bukod sa fiber, meron pa siyang mga compounds sa mangga na nagpapalambot ng dumi. Nakikita rin nila po, may tulong din sa tiyan. Merong anti-inflammatory, antioxidant properties. Kaya lang kung medyo malambot na ang dumi mo, di ba? Madalas kumukulo ang tiyan mo, baka magtai ka naman. So, tamang-tama lang. Mas maganda to sa medyo matigas ang dumi. Pangalawa, ang mangga pwede sa pampaganda, pwede sa balat, sa skin, para magkakulay, pati sa buhok mo. Kasi mataas nga siya sa vitamin A at vitamin C. Sobra taas. At tumutulong kasi yung vitamin C sa paggawa ng collagen. Yung collagen, yung pampalambot ng balat natin para hindi magka-linya, hindi magka-wrinkles. Sa buhok din, kailangan din yung hair production. Kaya makakatulong din to. Number 3, pwede ba sa puso? Actually, sa puso, hindi sure. Merong pag-aaral na itong phytonutrients ng mangga, mangiferin. Baka daw may tulong sa puso, pero hindi tayo sigurado. So, not sure to. Baka meron, baka wala. Pang-apat, anti-cancer, hindi rin sigurado. Pero alam natin, may polyphenols, may antioxidant itong mangga. So, I'm sure hindi siya nakadulot ng cancer. Baka makaiwas pa. Number 5, ang mangga, pampalakas ng katawan. Ayun, ito tunay ito kasi marami kang vitamins eh. So, makakatulong sa white blood cells, sa paggawa ng mga cellula, kasi nga marami siyang nutrition. Number 6, sa mga diabetic, pwede ba? Ito ang problema. Isang pirasong mangga, isang slice nito, mga 100 calories na yan. Kalahating tasang kanin na yan. Kaya pag inubos mo yung buong mangga, 200 calories. So, anong ibig sabihin ng 200 calories? Parang isang platong kanin. Kaya kung makaka-4 na mangga ka sa isang araw, dagdag 4 cups of rice, tataba ka. Kaya kung diabetic, siguro isa lang, 1 a day lang ang pwede. And last, number 7, ang mangga may tulong sa mata. Kasi nga, ang ganda ng kulay niya. Ang ganda ng kulay, oh. Sobrang ganda ng kulay. So, very orange ang kulay. Napakaganda sa mata. Meron siyang lutein at zeaxanthin. Nakakatulong sa retina, sa lens, para hindi gaano magkaroon ng cataract at macular degeneration. Ito naman ang issue natin, di ba? Kumakain ba kayo ng ganito? Dried mango? Pwede ba? Ito ang problema sa dried mango. Makukuha mo yung fiber, makukuha mo yung benefits, kaya lang ang sugar content ng dried mango 4 times. Sobrang tamis. Kaya hindi to pwede sa diabetic. Bawal, ha? Nakakataba. Kasi ang daming asukal eh. Mas okay ang fresh. Konti lang ang asukal. Natural sugar pa. Ito, asukal talaga, pinatamis. Kaya nakakataba. Paano magtago ng mangga? Mas maganda daw, pinapahinog muna. Tapos pag hinog na, tsaka mo lalagay sa refrigerator. At pag nasa refrigerator, up to 5 days lang daw. After 5 days, masisira na eh, mag-iiba na. And last issue, pwede ba ang green mango? Okay? Tinignan ko ang green mango, halos pareho din yung benepisyo ng green mango sa orange na mango. Yung green mango lang, mas maasim. Tsaka sabi nila, baka daw makatulong sa liver. Pero wala akong nakitang scientific evidence. Sabi lang ng iba, baka daw makatulong sa liver, mapait. Hindi ko masabi.
Sabi rin ng iba, mas mababa yung content ng vitamin A, vitamin C ng green mango. Kasi nga mas maasim siya. So, nasa sa inyo. Pareho naman pwedeng kainin. Okay? So, sana nakatulong tong tips ko sa pagkain ng mangga. May benepisyo, pero para sa akin, baka isa lang. Isang piraso lang sa buong araw, 200 calories na yun Pwede na po yan. God bless po.